Hindi ko sasabihin sa inyo kung ano ang tama o mali o kung ano ang dapat mong piliin, diploma o diskarte. Pero pagkatapos mong panoorin ang video na ito, maintindihan mo at malalaman ang mga bagay na hindi sinasabi sa iyo ng ibang content creators. Malalaman mo rin kung ano ang dapat mong piliin, diploma o diskarte. Depende kung sino ka, ano ang sitwasyon mo, at kung ano ang gusto mo sa buhay. Isa ito sa pinakamainit na diskusyon sa social media. Hindi lang sa mga kabataan at magulang, kundi pati na rin sa mga content creators at influencers. Diploma o diskarte. Kailangan bang magtapos ng kolehiyo para magtagumpay? O kaya bang umangat sa buhay gamit ang sariling sipag? Ito ang tandaan mo. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang tama o mali o kung ano ang dapat mong piliin. It's beyond that. This is about critical thinking. Hindi lang ang matututunan mo kung ano ang dapat isipin, kundi paano mag-isip. Dahil kung sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong piliin, diploma o diskarte, hindi kita tinuturuan kung paano mag-isip. Tinuturuan lang kita kung ano ang dapat mong isipin. Ikaw ay isang tao, hindi robot. Responsibilidad mong mag-isip para sa sarili mo. Pero tandaan mo, ang pag-iisip mo ay limitado lamang sa kung ano lang ang alam mo. Kaya para matutunan mo kung paano mag-isip, kailangan mong matutunan ang mga bagay na posibleng hindi mo pa alam. Mga bagay na hindi sinasabi sa iyo ng karamihan ng content creators at influencers. Dahil kung tutuusin, karamihan sa kanila, kung hindi man lahat, ay sinasabi lang ang mga bagay na kapaki-pakinabang sa kanila. Sa halip na sabihin ng mga bagay na talagang makakabuti para sa iyo. Kaya sa video na ito, sasabihin ko sa iyo ang mga bagay na hindi nila sinasabi sa iyo upang makatulong sa iyo na mag-isip ng mas malalim at para makagawa ng mas tamang desisyon sa sarili mong buhay. Maraming kabataan ngayon ang nalilito dahil sa napakaraming opinyon tungkol sa diploma o diskarte. Sa isang banda, sinasabi ng mga magulang, guro at ibang content creators na diploma ang tamang landas. Ipinapaliwanag nila na ang diploma ay mahalaga para makahanap ng magandang trabaho, magkaroon ng seguridad at maabot ang tagumpay. Sa kabilang banda, may mga influencers na nagsasabi na mas mahalaga ang diskarte. Na kahit walang diploma, basta madiskarte ka, kaya mong umasenso sa buhay. Ang bawat panig ay nagbibigay ng kanilang paliwanag, pero may isang bagay na hindi nila sinasabi. Malalim na katotohanan na dapat malaman ng tao, lalo na ng mga kabataan. Ang problema ay hindi lang sa pagpili ng landas, kundi sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa epekto ng diploma at diskarte sa totoong buhay. Madalas, ang sinasabi ng mga content creators at influencers ay nakabatay sa kung ano ang kapaki-pakinabang sa kanila, hindi kung ano ang makabubuti para sa mga kabataan. Kapag ang mga kabataan ay ginabayan ng maling impormasyon, maaaring magkaroon nito ng seryosong epekto sa kanilang kinabukasan. Worst case scenario, ang mga bata na pilit kumukuha ng diploma pero walang malinaw na plano o hilig sa kurso nila ay maaaring mapilitang magtrabaho sa mga industriyang hindi nila gusto. Maaari silang magtapos sa pagiging miserable sa trabaho at buhay. Samantala, mga sumusubok magdiskarte ng kulang sa kaalaman, maaring mabigo ng paulit-ulit, mag-aksaya ng pera at oras, at mawala ng tiwala sa sarili. Sa huli, maaring hindi nila maabot ang kanilang potensyal at manatiling stuck sa isang estado ng paghihirap. Ang nakakatakot, kung hindi matutulungan ng mga kabataan na mag-isip ng kritikal at magdesisyon ng tama, maaring mahirapan sila makabawi sa mga maling desisyon na ginawa nila sa murang edad. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang malaman ang mas malalim na katotohanan at hindi lang basta magtiwala sa kung anong sinasabi ng iba. The diploma o diskarte question is too narrow. To think critically, we need to step back and ask the broader question. What is the history and purpose of our education system? Yung tanong kasi na diploma o diskarte, masyadong makitid. Kailangan nating tingnan ng buo sa mas malawak na pananaw para maintindihan natin kung ano ba talagang tamang desisyon, diploma o diskarte. First of all, we need to ask ourselves, dapat tanungin natin ang ating sarili, ano ba itong edukasyon? Ang history nito, sino ang gumawa nito at ano ang intensyon at purpose nito? This is how you think critically. Iisipin mo, wag lang basta diploma o diskarte. So there are two options, but hindi ko sasabihin sa inyo kung ano ang dapat mong piliin. Kasi kung sasabihin ko nga sa inyo kung ano ang dapat mong piliin, hindi kita tinuturuan mag-isip. Tinuturuan lang kita kung ano ang iisipin mo. I am not teaching you how to think. I will be teaching you what to think. And teaching you what to think is not critical thinking. So ngayon, dapat nating malaman at intindihin ano ba itong education system natin before we conclude what are we going to choose.
bago natin isipin kung ano ang dapat nating piliin, diploma o diskarte, we have to think critically. We have to think outside the box. Mas malawak, mag-zoom out tayo. Ano ba itong education system nito? Sinong gumawa nito? Anong intention nito? Paano ba ito? Kasi sabi ni Jose Rizal, kala ko dati, ang pinaka-importante o pinakamahalagang bagay ay ang edukasyon. Pero may mga pinag-aaralan palang nakabubulag. John D. Rockefeller significantly influenced the development of our general education system. His goal was clear. I don't want a nation of thinkers. I want a nation of workers. The system was designed to create a workforce suited for industrial work. Individuals who follow instructions, not those who think independently. This benefits businessmen like Rockefeller who needed workers for their factories rather than thinkers who might question or challenge the status quo. Ano bang ibig sabihin nito? So yung general education system during the history nung matagal na, ang gumawa talaga nito, yung investor ay si John D. Rockefeller. Siya yung pinakaunang naging bilyonaryo sa mundo. Paano niya ba nagawa ito? Siyempre, dapat marami siyang empleyado at sila lang yung negosyante nung time na yon. So, he designed the education system. Dinisenyo niya yung education system hindi para turuan mag-isip ang mga tao o ang mga kabataan na paglaki, hindi para turuan or lumaki na marunong mag-isip, kundi tuturuan lang at sasabihin kung ano ang iisipin. Program lang. Kasi sabi ni John D. Rockefeller, I don't want a nation of thinkers. I want a nation of workers. Para mas lalo pa siyang yumaman, kailangan niyang mas maraming trabahante. Kasi kung ang mindset mo ay marunong kang mag-isip, you know how to think critically, hindi ka magiging worker for the rest of your life. Ayaw niya nun. Gusto niya nung mas marami lang nagtatrabaho. Gusto niya ang pag-iisip ng tao, pag lumaki na itong mga kabataan na to, karamihan ng population ay kailangan hindi nag-question, kailangan sumusunod lang sa utos. Ganun niya dinesign ang education system para mas lalo pa siyang yumaman. In fact, he was the first billionaire in the history, John D. Rockefeller. So yung education system na to, most of the countries, ganito yung style ng education system. Kaya siya tinawag na general education system. Ganito rin sa atin sa Pilipinas yung ginagamit. During the formative years, age 0 to 7, children are heavily programmed. Early education shapes their beliefs about success, failure, and education. As Carl Jung said, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. These early years form the foundation of our attitudes toward education and success, often without us realizing it. So sabi ng mga expert, pakita mo sa akin yung bata from 1 years old to 7 years old at pagkatapos nun, paglaki niya, gano'n na siya hanggang paglaki niya, hanggang pagtanda niya. Ibig sabihin, tayo pala from 0 years old or 1 year old to 7 years old, kung ano yung nare-receive nating information or programming or tinuturo sa atin hanggang 7 taong gulang tayo, ay gano'n na tayo. Kasi sa edad na to, 1 to 7 years old or 0 to 7 years old, ito yung stages na parang kumbaga sa cellphone, wala ka pang program, wala ka pang download, empty ka pa, nagda-download ka, yung naririnig mo, yung tinuturo sa'yo, lahat. Yan yung i-download mo. After 7 years, sabi ng mga expert, ganun ka na. Hindi na mababago yun kasi na-hypnotize ka na. Yun yung age natin na hypnosis na mga edad natin. Kaya hindi na mababago. Kasi merong dalawang part yung brain natin, conscious mind at subconscious mind. Yung conscious mind, yun yung gising, yun yung aware. Yung subconscious mind, yun yung part ng mind natin na hindi aware pero nakaka-receive lang siya ng information. Tapos, sabi ng mga neurologist at neuroscientist, 95% of our actions and behavior every day, ang nagdi-decide nito ay ang subconscious mind natin. Kaya nga sabi ni Carl Jung, one of the most famous psychologists and psychoanalysts in history, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Akala natin, alam na natin, tayo ay mga matured sa isip natin, pero actually, we do not know or we are not aware most of our actions every day. Until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. Kaya nagtataka ka, mahirap magbago,
New resolution ko ganito, hindi na ako magiyosi, hindi na ako inom, hindi na ako gagala, o kung anong bad habits mo na ayaw mong gawin, sasabihin mo sa New Year's resolution mo, pero next year ginagawa mo pa rin kasi yung nagde-decide yung subconscious mind, yun na yung program mo. So there are two kinds of hypnosis nung 1 to 7 years old. Hanggang ganun ka na, hanggang tumanda ka na, hindi na mababago yun. Unless you will make the unconscious conscious. So the second way for you to hypnotize again yourself or to reprogram yourself, because you have to reprogram yourself, kailangan mong i-reprogram yung self mo, or you have to make the unconscious conscious, is repetition. So gagawa ka ng system. Kasi marireceive yun ng subconscious mind mo through repetition. Kausap mo araw-araw or ikaw rin kumakausap sa sarili mo kung ano yung naririnig mo. We'll talk about that in other videos. Leading questions in school. Think about the question that teachers often ask during elementary school. What is your dream job? This may seem like an innocent question, but it's actually a leading question. It subtly conditions children to fit into predefined rules that align with the system, rather than encouraging them to explore their true interests and passions. It doesn't ask, what do you want to do with your life? It's asking, what role can you play in the system? Which limits the creative thinking process. Naisip mo ba, nung during elementary days natin, laging tinatanong sa atin, what is your dream job? Ang naalala ko sa amin dati, anong gusto mong maging? Kaya nung tinanong kami, grade 2 yata yun or grade 4, iniisa-isa kami, anong gusto mong maging paglaki? Ikaw. Tapos nung sinabi, yung iba kong kaklase sabi, gusto nila maging doctor, police, yung iba, lawyer, engineer, or teacher. Nung pagdating sa akin, tinanong ako ng teacher ko, anong gusto mong gawin or paglaki mo, yun yung pagkaalala ko, anong gusto mong gawin paglaki mo? Eh, ang sinagot ko, gusto kong lumipad. Kasi bata pa ako no, lagi kong nakakapanood ng mga cartoons na wala lang gusto ko, yun yung gusto kong gawin paglaki. Bilang bata, di ba? Kasi yun gusto mo eh. Ang gusto ko lang lumipad. Yung sinagot ko, pinagtawanan nila ako. Sabi na, ano ka aswang? Sabi nila. Yun na naalala ko. Kasi yung tinatanong sa amin ganun dati. But I think nowadays, tinatanong sa mga kabataan or tinanong sa inyo ng teacher nyo during elementary days is, what is your dream job? It's a leading question. 'Di ba? Hindi tinatanong sa iyo kung anong gusto mong gawin sa buhay. Ginawa nilang, what is your dream job? Bakit siya leading question? Kasi wala kang ibang isasagot doon kundi pagiging empleyado na mindset. What is your dream job? Meron ka bang ibang sagot doon? Kung tinanong ka ba, what is your dream job? Sasagot ka ba na gusto kong maging negosyante? Hindi, di ba? Kasi hindi naman yun job eh. Or hindi naman yun yung, it doesn't lead the question there, right? Kasi pag open question yun, tatanungin, what do you want to do in your life when you grow up? It's an open question. Hindi siya limited lang doon na, anong gusto mo maging trabaho paglaki? What is your dream job? Diba? Pinoprogram ka na maging empleyado. Leading question siya eh. Wala kang ibang isasagot doon. Kahit ano pang isagot mo doon, leading lang yon papunta sa pagiging empleyado. It's not asking you, gusto mo bang mag-business or ano bang gusto mong gawin? Gusto mo bang mag-travel lang or ayaw mo magtrabaho? Talagang ini-implant nila sa brain natin na pakailang paglaki mo, maging empleyado ka. What is your dream job? Nagets mo ba? Nagets nyo ba ang ibig ko sabihin? Leading question siya. Hindi siya open. Wala kang pwedeng ibang isagot dun. Kundi leading question siya sa pagiging empleyado. What is your dream job? The fear of making mistakes and failure. The education system punishes mistakes and failure, creating a fear of failure. When mistakes are treated as something shameful, we begin to believe that making mistakes means you're stupid. But in reality, failure and mistakes are part of the learning process and necessary for growth. The fear of failure discourages risk-taking, which limits creativity, problem-solving, and the development of real-world skills. Ito pa isa, marami sa inyo ngayon, matanda na, pero, or sa mga kilala nyo, kung hindi man ikaw or kakilala mo, actually karamihan tayo nandun pa rin yan sa personality natin na ayaw nating mag-accept or magtanggap or umamin ng pagkakamali natin. Bakit? Kasi na-brainwash na tayo or na-program tayo during elementary na ang pagkakamali or making mistakes is bad. Bobo ka.
Pag nagkamali ka, 0 yung score mo or failure. Tatakutin pa tayong ma-fail. If fail ko kayo, so na-program yung brain natin or yung mind natin na making mistakes and failures is bad. Well, in fact, the best way to learn is actually making mistakes and fail, 'di ba? Because ang taong hindi lang naman nagkakamali or nabibigo ay yung taong hindi sumusubok. The only way to learn is to try and make mistakes and learn from it. But hindi ba kayo nagtataka, 'di ba? Yun, making mistakes. Sinasabi, ay bobo ka, mababa yung grade mo, ano, 'di ba? Kung iisipin mo, 'di ba? Human beings, we are learning through making mistakes and making failures. Or we can learn from the experience and mistakes of others. Actually, the best way to learn talaga kung wise ka, tingnan mo yung mali ng iba so that you don't have to do that mistake. You don't have to do that failure. Makasave ka ng time. You have to do just the minor mistakes in your life. We're gonna talk about it in other videos. But ganun yung punto dyan. Making mistakes. Tinatakot tayong magkamali at mabigo. What to think versus how to think. The education system is built on the premise of teaching students what to think, facts, processes, and rules. However, it doesn't focus enough on teaching students how to think. Critical thinking, problem solving, and creativity are skills that are vital for success in today's world. Yet the system stifles them by focusing more on rote memorization. When students are not taught how to think, they are restricted to only what they know and what they've been taught. Ito yung sinasabi ko na hindi tayo tinuturuan kung paano mag-isip. We are not being taught how to think, we are being taught what to think, 'di ba? Yun yung example dun, what is your dream job? Leading question, tinuturuan ka kung ano ang iisipin mo, ano yung iisipin mong trabaho. Pero kung tatanungin ka lang, open question, ano bang gusto mong paglaki gawin? You have to think, kung ganun yung question sa you have to think for yourself. You have to critically think. Open siya eh. But kaso nilagay na yung sagot eh. Or may leading question na eh. So ganun yung education system. Edgar Dale's Cone of Learning. According to Edgar Dale's Cone of Learning, people retain more information when they engage in active, hands-on learning. This is in contrast to passive learning in most traditional education systems, where memorization and lectures are prioritized. In reality, learning through experience and doing is far more effective, and this is something that the education system doesn't emphasize enough. Ito yung maganda kay Edgar Dale, yung American educator. Meron siyang tinatawag na cone of learning or cone of experience. Ang sabi niya dito, the fastest and the best way to learn is by doing the real thing, is by experience. Isipin mo kasi kung ako nung sa college, hindi ko masyadong maintindihan yung mga subjects, karamihan ng subjects, major subjects. Pero nung nagtrabaho na ako, actual experience, mas naiintindihan ko na. Kasi experience na, actual na eh. Pero yung sulat, basa, pakikinig, hindi siya masyadong interesting and hindi siya masyadong magets. Pero mas naging interested ako sa learning nung nakapagtrabaho na ako actual experience. Ito yung sinasabi ni Edgar Dale sa kanyang cone of learning. Which is actually true, napatunayan ko sa buhay ko. Na 3 years ako sa college, wala akong naintindihan. I mean, meron ako naintindihan siguro kaperaso. Pero doon, iba yung actual experience na nakikita mo na eh. Nakikita mo na mismo sa harap mo. Walang sulat, basa. Ito yun, oh, ito yun, ito yun. Oh, ito paano gawin. Action talaga, real thing. That's the fastest way to learn. So, nagsasayang tayo, I think, in my own opinion, sa eskwelahan. So, I think we have to short period of time lang yung basa, pakikinig, theory. Dapat jump na tayo experience trabaho or business or whatever you want to do. So, ganun yung ginagawa ko actually to learn a lot of skills that I have learned and I acquired dito sa online. Yun yung ginagawa ko. The fastest way for me to learn these skills, video editing and everything, evergreen skills, is hindi ko na masyadong iniisip yung kung paano yung theory. Ginagawa ko, halimbawa sa video editing, mabilis akong natuto sa video editing kahit hindi naman ako professional video editor. Dahil wala, nag-edit lang ako, gumawa ko ng vlog. Ginawan ko ng vlog yung mga business ng pinsan ko, yung mga business nila. Kahit hindi ako marunong, pindot lang ako ng pindot hanggang sa natutunan ko. And it's fast because it's the best way to learn. The fastest and the best way to learn is by doing the real thing or actual experience. Yun yung
tinuturo ni Edgar Dale. What do you really want in life? The diploma o discarte question asks whether you should choose a diploma or discarte. But really, the question should be, what do you want in life? Are you pursuing your true desires, or are you just following societal pressures and opinions about what you should want? Most people are influenced by what others think, but true freedoms come when you realize what you really want. For me, what people really want is the freedom to do whatever they want, whenever they want, and whenever they want. And financial literacy, the ability to earn money while you sleep, is the key to achieving this freedom. As Warren Buffett said, if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Financial independence is the only way to truly break free from the constraints of the traditional system. Ito ay matagal ng topic yung diploma o diskarte online. Maraming nagdidebate, nagtatalo. Pero doon pa lang sa question, parang sa tingin ko may mali na eh. It's not some kind of a thinking outside the box. Hindi siya pag-iisip ng malalim. Ano bang ibig sabihin ng diploma, diskarte? Masyadong marami akong pinanood sa pero walang nagbibigay ng kung ano ang dapat talagang mas maintindihan ng mga kabataan. The question is, diploma o diskarte? Masyadong hindi siya question. Karamihan sa atin kasi na tao, we follow the crowd. We don't follow what really want. And narating na tayo sa punto na tayo mismo hindi na natin alam kung anong gusto natin sa buhay natin kasi we human beings and nagpa-follow tayo sa crowd. Ano yung karamihan ginagawa, ano yung uso yung ginagawa. Itong ginagawa nila, itong ginagawa nila. So, ganun din ang gagawin ko. Pero actually, sa sarili mo, alam mo talaga kung anong gusto mo, iba eh. But when you start doing the things that you really want in life, pag gusto mo nang gagawin mo na yung gusto mo talaga, tapos mapapansin ng iba, ba't yung ginagawa mo? You will appear crazy. Kasi magmumukha kang baliw at sisitahin ka ng iba. Ako, natutunan ko na ilang taon that I don't give a fuck what other people think. Gawin ko anong gusto ko sa buhay ko. 'Di ba? Karamihan sa atin, nagpapa-apekto ng opinion ng ibang tao, which is actually not, should be. Tayo ay unique as individuals. Magkaiba tayo ng gusto, hilig iba-iba tayong mga tao. But, ang ginagawa ng karamihan, kung anong ginagawa ng karamihan, yung ginagawa nila. But actually, bawat isa sa atin, iba-iba yung gusto natin sa buhay. Iba-iba yung interest natin, yung personality natin. So, you have to be the truest version of yourself and you have to tell yourself what you really want in life. It's not just about diploma o diskarte. Para sa akin, pag nalaman mo na kung ano yung gusto mo talaga sa buhay, ngayon naman, mag-uumpisa ka ng mag-isip kung paano mo magagawa ito. Gusto mo ba talagang yun sa trabaho mo? Or may ibang kang gustong gawin? The problem is, if you're not financially free or not financially stable, yung pagtitigil ka sa trabaho mo, hindi ka mabubuhay, kasi wala kang kakainin, ay hindi mo magagawa kung ano talaga yung gusto mo. You are not free. So freedom actually is the name of the game for me. Ayaw mo ba nun? Magagawa mo ang lahat ng gusto mo, kahit kailan mo gusto, kahit saan mo gusto. But if you're in a job, wala akong sinasabing masama yung trabaho. But it's not all about that. Di ba? So kung iisipin talaga natin na mabuti kung ano talaga yung pinakamagandang desisyon, diploma o diskarte, it's not about diploma o diskarte. It's about what this Warren Buffett said. If you don't make money or if you don't find a way to make money while you sleep, you will work hard until you die. Yun talaga yun. Para sa akin, yun talaga yung the name of the game. Or goal talaga na dapat na meron tayo is maghanap ng paraan kung paano kumita ng pera kahit tulog tayo, kumikita tayo ng pera, meron tayong income, whatever it is. So it's not just about diploma o diskarte, 'di ba? Bahala ka sa buhay mo, diploma o diskarte. Pero ang totoo talaga dito, ano ba yung pinakamagandang paraan or pinaka the best way sa iyo given your situation, sa sitwasyon mo ngayon, kung sino ka, sitwasyon ng magulang mo, status of living nyo, ano yung sitwasyon mo ngayon or the best way, mabilis na paraan para makaalis ka sa trabaho mo or makatigil na at makahanap ng paraan na kumikita ng pera or income kahit tulog ka. Kasi isipin mo yun, pag tulog ka, kumikita ka ng pera. It's freedom. Para sa akin yun talaga. It's not just about diploma o diskarte.
Hindi ganun. So, para sa akin yun, paano gagawin yun? Think critically. Think critically, how can you do it? Given the situation that you have, your resources, how can you use the resources that you have? Kasi you can only use the resources that you have right now. Merong iba na privilege, merong hindi, merong, di ba? The role of a diploma. There are certain professions like becoming a doctor, lawyer, or engineer that require a diploma because these fields demand formal education and credentials. But for those seeking freedom, the question is, do you really need a diploma to achieve financial independence? A diploma is not the only path to earning money while you sleep. There are other ways: entrepreneurship, investments, and skill-based work that can give you the financial freedom you desire. Kasi tatanungin diploma o diskarte. Eh, depende sa iyo yun. Ano ba? Siyempre kung gusto mo maging doktor, abogado, di ba? Or ano, hindi talaga pwedeng walang diploma yun. Kung gusto yan talaga, yung gusto mo sarili mo, maging doktor, abogado, engineer, or anong trabaho na kailangan ng diploma, kailangan ng board exam, kailangan diploma doon, hindi pwede, di ba? So, kailangan mong yun talaga yung gusto mo, at pwede naman sa'yo, hindi diploma ka, hindi naman pwede mag-abogado ka na, or doktor ka na, kukuha ka ng exam tapos wala kang diploma. I-requirements yun, di ba? Pero sabihin natin, tinatamad ka namang mag-aral, di ba? Or ayaw mo, wala ka namang gustong magdoktor. 'Di ba? Baka gusto ng magulang mo, ano, hindi ko alam. Yan yung isang problema pa dun. Pero sabihin natin, ayaw mong magdoktor, gusto mo lang dumami yung pera. Maraming ibang parami, hindi lang diploma. Yun, nakadepende naman yun kung iisipin ng ibang tao na nakapagtapos ka o hindi. So you have to think for yourself, ano ba talagang gusto mo? Ano ba yung paraan? The takeaway: better decisions through critical thinking. The goal here is not to tell you stop studying or to reject the idea of a diploma. Rather, it's about helping you understand the education system, the importance of financial literacy, how to think critically about your choices. By understanding these concepts, you will be empowered to make better decisions. You will no longer just follow the status quo or the opinions of others. Instead, you'll have the ability to think critically, zoom out, and see the bigger picture before making decisions about whether you should choose diploma or discard it. So sa video na to, ang purpose ng video na to or ang goal ng video na to is hindi para sabihin sa yung tumigil ka na mag-aral or piliin mo diploma o diskarte o ano. This is this video is teaching you how to think, how to think critically at para maintindihan mo yung mga bagay na hindi mo pa alam, na hindi sinasabi sa iyo ng ibang content creators. Kasi if you're really going to think about it, karamihan ng content creators at influencers, it's business. Sinasabi nila sa iyo yung mga bagay na kapaki-pakinabang lang sa kanila, hindi para sa iyo. Or doon sa mga influencers at content creators na ano yung makakaboost ng ego nila, ng pride nila. There are influencers there who are high-end professionals or professionals. Siyempre sasabihin nila na diploma. Kita mo nga ako, siyempre. Kasi merong merong paniniwala sa atin pag nakatapos ka, iba, nga ganun. Merong mga pag-iisip na ganun, di ba? Paniniwala. Siyempre, yung iba proud sila na nakatapos sila, diploma, professional sila, high-end professional. Sasabihin nila, para lang ma-boost yung ego nila na iba talaga. Siyempre, hindi sila unconscious sila doon when they're tried. Kasi nanonood ako, subconscious lang yun. Diploma talaga kasi ganito, ganyan. Kasi meron naman iba na hindi napakapagtapos pero sinasabi nila na diploma. Kasi ayaw nila na merong mga kabataan na basta na lang tumigil sa pag-aaral dahil sa mga influencers na nagsasabi na hindi kailangan ng diploma o diskarte na lang. Yun yung kinakatakot ng ibang influencers doon na baka tumigil ka tapos ang mahirap kasi doon gagawa ka ng desisyon pero hindi mo alam kung anong plano mo kasi you did not know the things that you don't know. Kailangan mo munang malaman yung mga bagay na hindi mo alam. Kasi yung mga bagay na hindi mo alam, yun yung importante. Kung ano yung mga alam mo, yun, hindi yun importante. And you should think how to think critically. Mental models,
Mga mental models kailangan mong pag-aralan. So, dahil sa panonood mo ng video na to, naintindihan mo na at naka-zoom out ka na. Naka-zoom out ka na. Ibig sabihin, nakatingin ka na sa mas malawak na pananaw. Hindi yung ganito ka kay diploma o diskarte. 'Di ba? Lalabas ka muna, you should think outside the box. In that way, maka-zoom out ka, makapag-isip ka ng mas malawak na pananaw, you will have a better decision because you have now a better understanding. Mas makakapag-isip ka na sa sarili mo. Kasi dito sa video na to, wala naman ako sinasabi sa'yo kung diploma o diskarte ang piliin mo. You have to think for yourself sa situation mo kung sino ka, ano ba, what resources do you have now that you can use. So, I'm teaching you how to think. Action plan suggestions. Evergreen skills to keep learning. Whether you choose diploma or diskarte, the most important thing is to keep learning and growing. There are certain skills that will always be relevant, no matter where your life takes you or which path you choose. These are evergreen skills, skills that will help you navigate life, improve your financial well being, and enable you to thrive in any situation. Here are some of the most essential skills you should be learning and continuing to master. So, diploma o diskarte man ang piliin mo sa buhay mo o kung ano man, ito yung sigurado gagaranti ko sa iyo na totoo at tama. Diploma o diskarte man ang piliin mo or anumang plano mo sa buhay mo, yung pinaka-importante talaga dito ngayon na dapat mong matutunan ay yung mga tinatawag na evergreen skills. Ano yung mga evergreen skills? Ito yung mga skill na kahit gaano pa ka-high-tech, kahit kailan pa yan, after 10 years, 100 years pa yan, hanggang kailan yan, hindi yan mapapalitan at talagang magagamit mo yan araw-araw. Diploma o diskarte man ang piliin mo, napaka-importante nun. Evergreen skills. Hindi ka pwedeng palitan kung meron ka nito. Kahit saan ka, magagamit mo ito sa katawan mo, sa araw-araw mo. Hindi na ito mawawala sa isip mo. Ito yung mga evergreen skills. Ito yung pinaka-importante. Kasi ito yung mga trabaho or mga skill na hindi mawawala, hindi pwedeng palitan. At talagang importante kahit gaano pa ka-high-tech na sa pagdating ng panahon. Critical thinking and problem solving. Learn how to analyze situations from different perspectives. Practice making decisions based on logic, evidence, and clear reasoning, rather than just following trends or public opinions. Develop the ability to solve problems creatively and efficiently, skills that will serve you in every career and life situation. Critical thinking, yan yung sinasabi ko sa inyo, problem solving. So, paano ba mag-solve ng problem nito? Diploma o diskarte? Tama, diploma, diskarte. Hindi yun critical thinking. You have to think, you have to analyze. 'Di ba? Problem solving skills, yun yung mga skill. Critical thinking. Hindi basta-basta ganun kadali mag-isip. How to solve that problem. You have to think critically. Paano bang mag-isip? So, the more you know, the more your thinking will be more effective. How to solve problems, mag-solve ng problema. So, kung may mga problema dyan, dapat mag-isip ka how you can solve the problem. Hindi yung iyak. Iyak ka dyan, magko-complain. So, when you see a problem, especially magsa-start ka sa self mo, this is some kind of an opportunity because you will practice a skill. How can I solve this problem? Wala akong pera ngayon. How can I solve this problem? Cause and effect, mga mental model yan. Ano bang cause? Bakit wala akong pera? Siguro gastador ako, ano yung mga tigil. So, mag-iisip ka. Critical thinking, problem solving. Hindi yan mawawala. Nagkaroon ka na naman ng pera, nabayaran mo lahat ng utang mo, nagtrabaho ka. How can I stop this job and be magka-start ka ng business ko? 'Di ba? Hindi mauubos yan eh. Kasi yung problema, hindi naman nauubos eh. So, this skill of critical thinking and problem solving skill, talagang magagamit mo yan. That's how you make money actually. Or that's how people give you money because they will give you money by solving problems. Depende sa kung gaano kalaki yung mga problema. Problema sa pamilya, problema sa negosyo, problema mo sa sarili mo. Financial literacy. Understand how money works, including budgeting, investing, saving, and managing debt. Learn the basics of earning money passively, such as through investments or entrepreneurship, and how to make money work for you. Study the different ways to generate income while you sleep, like creating side businesses, investing in digital assets, online platforms, media ventures, or building automated systems that work for you.
Kaya tayo nag-iisip ng diploma o diskarte or ano, kasi iniisip natin kung paano tayo magkakapera, saan tayo mas lalaki yung pera natin. Kasi mas marami kang pera, mas marami kang magagawa, mas marami kang option, di ba? So, napaka-importante ng pera. But the question is, ano ba yung pera? How to manage, how to become financially wealthy. So, paano ka magkakaroon ng maraming pera kung hindi mo nga alam kung ano yung pera eh. Kasi hindi naman to tinuturo sa school. At kahit magkaroon ka ng maraming pera kung mapapanood mo yung mga nananalo sa loto, ilang milyon yan, 50 million more or less, ilang buwan lang or ilang years lang, naubos agad. Bakit? Walang financial literacy. Ano ba tong pera na to? Sino nagpe-print nito? Ano ba to? Mga tax, accounting, history, pag-aralan mo. Ano ba to? Paano ba to? Yung bangko, lahat. Saan ba to nanggagaling? Hindi mo ba naisip print sila ng print ng pera? Alam mo ba yon? Kahit magkano i-print ng central bank, print sila. Di ba? So, hindi natin alam. Kasi nung bata pa ako, sabi ko, ba't kaya di na lang magprint ng pera yung government, di ba? Tapos pamigay sa mga tao para wala nang mahirap. Ngayon sa kaka-research ko ngayon matanda na ko lalo na may internet, nalaman ko na hindi pala pwede yan. So, ito yung isang evergreen skills, financial literacy. Emotional intelligence. Develop the ability to understand and manage your emotions and recognize and influence the emotions of others. Build skills in empathy, self-awareness, communication, and relationship building. Key to both personal and professional success. Emotional intelligence will help you make better decisions and maintain your mental health while navigating both work and life challenges. So, emotional intelligence is very important. So, sa emotional intelligence, una mong pag-aaralan, i-manage yung emotion mo. And then, kung napag-aralan mo ng i-manage yung emotion mo, anger, sadness, yung mga galit mo, then you'll learn how to manage the emotion of others kasi naintindihan mo na sila sa pamamagitan ng pag-intindi sa sarili mong emosyon. Napaka-importante itong emotional intelligence. Communication skills. Master both verbal and written communication. Learn how to express your ideas clearly and confidently, whether it's through public speaking, content creation, or one-on-one conversations. Effective communication is key to influencing others, building relationships, and succeeding in both professional and personal environments. Communication skills. Ito, pinaka-importante, di ba? Evergreen skills, sabi ko, di ba? Hindi pwedeng palitan kahit saan ka pumunta. Kahit diploma o diskarte man ang piliin mo, businessman, makikipag-usap ka pa rin, makikipag-communicate ka pa rin, hindi pwede, di ba? Kahit nga magpalaboy ka na lang sa kalye, kailangan mo pa rin makipag-usap sa hihingan mo ng limos eh. Palimos po, eh kung hindi ka magaling sa communication skills, walang bibigay sa limos. So wala kang choice. Kailangan mo itong pag-aralan. Ito yung example, communication skills. Kaya lang magaling ka makipag-usap. Kahit magtrabaho ka, halimbawa, diploma pinili mo, mag-a-apply ka pa rin ng trabaho. Then, may job interview. So, you have to be good in that job. Kailan magaling ka sa interview. Sumagot para matanggap ka. O kung magnegosyo ka naman, kailan magaling ka rin makipag-usap sa customer o empleyado mo. Ibang skill din yun, leadership skill. So, communication skill, very, very important. Digital literacy. Stay updated with digital tools and technology. Learn how to use social media, digital marketing, and other platforms to market yourself or your business. Technology is a huge part of modern life, so it's crucial to understand how it can enhance your productivity and income opportunities. So, sa panahon natin ngayon, high-tech na lahat, di ba? So, nag-iisip kayo kung paano, anong pag-aaralan, pero you are not thinking outside the box kung puro diploma o diskarte inisip mo. Isipin mo, high-tech na ngayon. Ano bang pag-aralan mo? You have to be digital literate. Kasi pagdating ng panahon, merong mga trabaho na AI na ang gagawa. Marami na ngang trabaho ngayon na AI nang gumagawa. Di ba? Eh, kukuha ka ng accounting, ganito. Tapos kaya nang gawin ng AI. Bakit pa kailangan? Someday, after 10 years or 20 years, relevant pa ba yung trabaho mo? Eh, kung yung trabaho mong gusto, eh, kayang gawin ng robot. Di ba? Kung meron kang evergreen skills, you will be the one to have financial literacy to make money and to hire people or to buy
or to utilize this technology para makatulong sa'yo. Pero kung yung mindset mo lang is empleyado, wala kang critical thinking, communication skill, emotional intelligence, ito yung mga pinaka-importanting skill. Kahit wala kang skill sa ganito, pero you know how to manage this someone or paano mo i-sales stock itong tao para magtrabaho sa'yo, di ba? Basta, we'll talk about that. We'll go deeper on that. Pag-uusapan natin na mas malalim yun sa next videos. Time management. Learn how to prioritize tasks, set realistic goals, and manage your time effectively. Time management will help you focus on what really matters and increase your productivity. Whether you're in school, working a job, or running a business. This skill is essential for finding balance between work, health, and personal life. Time management, yun, importante rin, time management discipline. But actually, you do not manage your time. You can never manage your time. You can only manage your energy. But this time management is about what do you really prioritize. Kasi isa lang yung katawan natin, meron tayong 24 hours a day. So, hindi pwedeng gawin mo lahat. So, you have to select lang. Isi-select mo lang or kung ano yung mga priority task mo na makakatulong or importante sa'yo, di ba? It's a matter of priority. Yung sinasabi nila, di ba, busy. Walang taong busy. May hindi lang priority ikaw kung sinasabi sa'yo ng tao na busy siya. Kasi meron siyang mga mas pina-priority sa buhay niya. So, dahil may 24 hours lang tayo a day, gagawin lang ng tao or gagawin mo lang kung ano yung importante sa'yo. Ano ba yung pinaka-importante sa'yo na task? Yun lang. Hindi mo kayang gawin lahat ng gusto mo. Yung mga gusto mong wala namang kwenta, wag mo lang gawin. You have to have a priority. Yung priority mo lang gagawin mo. And you have to also to manage your energy. Self-discipline and resilience. Develop the ability to stay committed to your goals even when faced with challenges or setbacks. Build resilience so you can bounce back from failure and stay focused on your long-term goals. Self-discipline is the key to maintaining consistency in your efforts, which is essential for success in both diploma and discarded paths. Self-discipline and resilience. So, dapat disiplinado ka at resilient ka. Ibig sabihin kahit gaano pa ka kabiguan, lahat, hindi maiwasan, mabibigo, maraming mangyaring problema sa buhay natin. Pero, resilient dapat tayo, dapat matibay tayo. At bumangon uli sa kabila ng kabiguan. Hindi maubos kasi yung problema. So, mga pagsubok, kailangan matibay ka. Resilient ka. Adaptability and lifelong learning. Embrace the fact that learning never stops. Whether you choose diploma or discarte, make sure you are always open to new experiences and willing to adjust to changing circumstances. The world is always evolving, and the most successful people are those who can quickly adapt to new challenges and opportunities. So, kailangan adaptable ka kasi the only thing that is permanent in this world is change. So, nag-evolve na lahat ng technology. So, kailangan marunong ko mag-adapt. Bigyan ko halimbawa, kung ako yung taxi driver ngayon, hindi na ako magdadrive ng taxi. Mag-grab ako. Kasi mas malaki yung kita ng Grab. Kasi dahil sa innovation. So, you have to adapt. Example lang yun. Kung bilang tao, mag-adapt ka sa anong sitwasyon. So, kailan you learn how to adapt. O kung ganito, di ba? So, we'll go deeper in the other videos. So, lahat nagbabago, nag-high-tech, dati ganun, or mag-iba yung sitwasyon, dapat maka-adapt ka pa rin. Kahit iba na yung sitwasyon. Dapat flexible ka. By focusing on these evergreen skills, you are setting yourself up for success no matter which path you take. Remember, diploma might open certain doors, and discarding might give you the freedom to explore other opportunities. But what truly matters is the continuous growth and the development of your skills and mindset. Stay curious, keep learning, and most importantly, always keep thinking for yourself. So, grabe talaga. Sinisigurado ko sa inyo, guarantee. I cannot guarantee you whether you should choose diploma o discarte, but if there's one thing that I can guarantee you, ay yung evergreen skills ang pinaka-importante. Hindi mawawala, hindi pwedeng palitan, at wala kang
magagawa dahil ito ay importante sa buhay mo araw-araw at kahit kailan pa man magagamit mo ito. Kahit saan, trabaho, negosyo, araw-araw, pamilya, lahat. Believe me. Kasi ina-apply ko ito sa bawat araw-araw ko na pamumuhay. At importante. So mga kapatid, thank you for watching. Like, subscribe, comment kung anong tingin nyo. Meron bang mali sa sinabi ko? Or meron ba kayong suggestion? Or meron ba kayong question? Comment lang sa baba. Like, subscribe, at comment. Thank you so much for watching. See you in the next videos.